day. Tingnan nyo, nag-go na yung stoplight. Then fast forward tayo dito na part. So tingnan nyo yung motor na nasa unahan. Boom! Tingnan nyo sa pool. So yun lang mga katropa, what's up? So for today's video, mag-motovlogging muna tayo. So tingnan nyo, nag-adjust muna ako ng aking camera dyan. Ayan, nandito nga pala tayo sa isang gasolinahan. Nagpapagasolina tayo ng premium sa ating motor. So ayan, puno na, let's go. Time to go. Medyo malilate na din tayo. So time check, mga 4:40 na ng hapon yan. So papunta tayo ng school. So this time nandito na tayo sa highway. Mostly kasi sa pang-araw-araw ko, dito talaga ako dumadaan sa SRP. So this video is not to scare anybody or to defame the victim. So this is to inform everybody on safety tips about on what to do every time na merong ganitong aksidente. So nandito na tayo ngayon sa SRP. So at this part, talagang very dangerous talaga. Talagang very dangerous talaga yung SRP dahil lahat ng mga sasakyan, malaki man o maliit, is nandito. Then meron din mga motorsiklo na which is talagang it pose a big danger sa mga nagmamotorsiklo dahil maliit lang kasi. So yan, nandito na tayo sa tunnel, patungo tayo sa school. So ayan, wala. So nandito na tayo sa ating school. So i-park na natin to dito. So ayan po, ngayong araw kasi is may exam ako, so kailangan ko mag-prepare. Then yan, magti-take ako ng exam. Then pupunta muna tayo, magsasnack muna tayo before tayo sabak sa exam. So dito, so gusto ko lang sanang ma-inform kayo about something na talagang importante sa atin, na take our safety first. Dapat kondisyon tayo sa pag-drive, especially sa motorsiklo. Dapat kondisyon tayo na alam nyo na, dapat especially motorsiklo na 2 wheels lang, malaki talagang possibility na may danger ang iyong buhay kapag nagmo-motorsiklo kayo. So yan, itong video na to is akala ko normal day lang na isang biyahe papuntang paralan na safe. Medyo masasabi ko naman talaga na safe ako, pero yun talaga ang na-worried ako talaga sa mga nag-victim na ito, dahil malayo pa ang kanila, tas napunta pa talaga sila sa ganitong sitwasyon na aksidente sila. So sana mapulutan to ng aral sa lahat na dapat safety first. Alamin nyo muna yung tunay na estado ng iyong alertness, tsaka estado ng iyong motor, if going well pa talaga ito. So ngayon medyo nagpa-music na lang ako dahil yung video ko is hindi gumagana yung audio sa aking GoPro. Ginagamit ko pala is SJ Cam, so sealed kasi yan. So at this part, kumakain ako ng snack, biscuit, upang ibsan aking gutom. So mag-exam pa kasi. So fast forward tayo at this moment. Fast forward tayo, uwian na nitong time ito. So
yan. Okay na to. So, nag-prepare lang ako ng camera. So, always ko talaga dinadala yung dashcam ko or action cam para in case of emergency meron akong pangsangga sa aking sarili if ever ma-involve ako sa accident or something. Then, safety na lang din sa aking part. So, yan. Pauwi na ako nito at time. Pasok tayo sa tunnel. Tunnel. So, tingnan nyo, ang laki ng truck. At this point, may share ko lang, talagang takot ako sa mga truck na malalaki especially dito sa SRP. At this time, wala na kasing truck ban. 10 AM na ng gabi. 11 na. So yan, going well lang yung pagbiyahe ko. Yan. So tingnan nyo, lalaki talaga lang mga truck dyan. So kailangan talagang tumagilid tayo sa palayo nila. Isipin muna natin yung safety ng ating sarili before tayo na makikipag-racing sa iba. So talagang maraming motorsiklo dito na malalakas tumakbo, pero ako chill ride lang ako dahil iniisip ko yung safety ko. Yan, tingnan nyo, isang truck na naman sa aking hindi. So yan, this moment maganda lang yung biyahe ko, chill talaga. Overtake ako minsan naman is magpapa-overtake ako, especially sa mga lalaking truck. So at that moment talagang hindi ako ma-overtake ng malalaking truck, especially kapag ganitong biyahe na umaandar ako. Makaka-overtake lang ako siguro ng malalaking truck if ever nagka-traffic or may maluwag na space, pero kapag dikita na, hindi talaga ako nag-overtake sa mga truck. So yan, medyo nagwawabol yung headset kaysa camera ko dahil nadala ko sa aking music na aking tinataring dinidinig. So yan, i-try sa aking Tagalog dahil Bisaya talaga ako. So yan, nandito na tayo sa Talisay na ito. So Talisay City, Cebu. Okay, may traffic pa talaga. Kaya hintay ko lang yung traffic, kalmal mo lang tayo dahil nasa unahan tayo. Marami ding mga malalaking sasakyan na nasa likod natin. Kaya kapag nasa unahan tayo, dapat kalma lang tayo. So if ever mag-overtake naman yung mga sasakyan is ibibig, mag-horn muna sila before sila mag-overtake. Kaya inform tayo. So pag-gasolina muna tayo sa ating mag-holo pang bariya. Gasolina ulit tayo. Okay, full tank na. So let's go. So at this part, hintay mo lang tayo. Nakita nyo ba yung truck na nasa kilid natin? So yun ang malakas ng tumakbo. Kaya medyo siguro yun din ang dahilan na nagpanik yung driver. So ito, hindi ko na lang i-cut itong part na ito dahil para inyo ding makita yung pangyayari na anong nangyari sa motorsiklo or anong mga point na dapat hindi niya ginawa. So yan, tingnan nyo, nasa unahan ako, pero lalakas na. Talagang kailangan nating lumakas ng takbo dahil ang lalaki ng mga sasakyan sa likod natin. So yan, nag-overtake na yung mga iba dahil ako ay chill ride lang. So yan, so tingnan nyo yung daan sa center
medyo meron siyang oil or something wet. So yan, tingnan nyo yung malaking truck, ang lakas tumakbo, kaya nasa gilid lang talaga ako. So at this point, tingnan nyo, parang may oil yung center ng road. So yan, medyo siguro yun din ang dahilan kaya tumagilid yung motorsiklo na ating makikita ngayon lang. So yan, umo-overtake na din sila. Yan, overtake din siya. So tingnan nyo, magbe-brake yung forward na wheel niya dahil nagpanic siya sa nag-brake na sasakyan sa kanyang forward. So tingnan natin ulit. So yan, ating tingnan ulit ang nangyari. So slow mo natin yung pangyayari. So yan, tingnan nyo, medyo nagpanic siya talaga siya at this time nang nag-brake yung nasa forward niya na nasa atubangan niya na sasakyan. Tingnan nyo, makikita mo talaga yung pag-brake niya sa rear brake niya, sa front brake niya. So tingnan nyo, nag-brake siya dito, just yung daan is medyo may oil kasi yung daan. Tingnan nyo, maitim. So pagka-brake niya, doon siya na, so nag-stop yung light. Tingnan nyo, yan, yun talaga ang dahilan nung nag-brake siya sa front brake niya, dahil nagpanic siya nung nag-stop yung truck sa front niya. So yun, sheesh. So buti na lang talaga, okay lang yun. Nag-stop kasi ako para i-check yung driver at saka mag-stop na lang din ng mga sasakyan. Tulungan ko talaga. So yan yung driver, tingnan nyo. So yan, okay, nag-stop muna tayo, nag-check muna tayo ng kanyang back ride if okay lang ba. So ilagay natin siya sa safety na lugar, sa Picas lane. So yan, pinakuad lang na natin sa safe part. So tingnan nyo, sheesh, talagang masakit yung pagkatumba nila. Yung analysis ko dito is yung driver kasi is nagpanic siya, then pagka-panic niya, na brake niya yung front brake niya. So dahil hindi niya napigilan yung pagka-front brake, yung front brake niya, then plus yung daan is merong oil or basa ba talaga yan, at yun hindi kumapit yung gulong niya, saka nag-skid siya. Itong pagka-skid niya, saka ditso lang din sila sa pagkatumba. So yun, talagang ma-advise ko sa mga driver na tulad ko, tulad din ng iba, na slowly lang talaga tayo magpatakbo din. Yung presence of mind na lang talaga, dahil if ever na nagpanic ka kasi sa pagdadrive, ganyan talaga maranasan mo, dahil hindi mo na alam kung anong gagawin eh. So dapat mahina lang talaga yung daan, at saka presence of mind sa mga iba ding motorista tulad ng truck na yun. Dapat malayo ka pa lang talaga, is magpalayo ka na lang talaga sa mga malalaking truck na katulad nun. So yan, nag-check na lang kami ng mga biktima natin. So if tinanong ko sila na if okay lang ba sila, then sinabi naman nila na okay lang din sila, kaya iniwan lang din namin. Saka sinabihan ko din sila na if kailangan ba nila ng ambulansya, pero sabi ng driver is okay lang naman din yung back riding niya. So medyo marami din siyang galos nito, alam ko. If ever sino man kayo, sana okay lang din kayo sa pang-araw-araw yung ginagawa. So gusto ko lang sanang malaman ng lahat na road awareness, dapat aware tayo sa
every time na magdadrive tayo ng motorsiklo or anumang vehicle, para hindi tayo disgrasya or hindi tayo madisgrasya. So dito muna natin to tatapusin. Talagang road awareness lang talaga. Don't forget to like, subscribe, and turn notification bell. So sad thing yung ating video ngayon, pero bye.